Ito ang bahagi 2 ng aking bod sa Aldno. Zero, maaari mong makita ang isang link sa bahagi 1 sa ang paglalarawan sa ibaba. Sa pagtatapos ng huling episode, Inaho at ang kanyang mga kaibigan ay inatake ng Versk Knight Fimian, habang ang kanilang barko ay malapit nang mawasak. Dumating si Slane sa tamang oras at iniligtas sila. Inaho ay nalito kung bakit ang isang Martian SKY carrier ay nagprotekta sa kanila, ngunit siya ay nakikipagtulungan kay Slane at nagawa nilang panatilihin ang mga lumilipad na armas palayo sa barko. Isa sa mga armas ay tumama sa gilid ng bangin sa Tanegashima na nagbubunyag ng isang nakatagong dock sa loob. Alam na ang barko ay hindi magtatagal sa labas, nag-utos si Kapitan magbarad sa barko na magtago sa dock. Ang barko ay nakapasok at sinira nila ang pasukan sa likod nila, habang sina Inaho, Yuki at Inko ay nanatiling sa labas na nagbabantay sa pasukan. Ang crew ay nagpasya na tuklasin ang nakatagong dock. Nakita nila ang isang lihim na pasilidad sa ilalim ng lupa na naglalaman ng mga labi ng Martian cataphracts na nilabanan ni Marito. 15 taon na ang nakalilipas sa Tanegashima, gayon din ang isang bagay na ikinagulat ng crew sa labas. Nagpapatuloy ang laban, nagpasya na dalhin ang laban direkta sa Versk Knight. Inaho sumakay sa Slane SKY carrier. Natuklasan niya na ang armor ng lumilipad na braso ay mahina sa mga engine at mga palad. Sinamantala niya ang kahinaan na ito at winasak sila. Nagawa nilang sirain ang lahat ng lumilipad na braso. Galit si Fimian, ang kanyang cataphracts ay nagtransform at sinubukang salakayin si Inaho at Slane. Nagpupumilit silang iwasan siya, ngunit ang isang salakay ng mga rocket mula sa isla ay pinatigil siya sa kanyang mga yapak. Isang lumilipad na Martian battleship ay lumitaw mula sa nakatagong dock na pinapagana ni Prinsesa Asalem. Ang barko ay bumangga kay Fimian na sinisira ang kanyang cataphracts at pinapatay siya. Napanatag si Slane na natagpuan niya ang prinsesa, ngunit pagkatapos ng isang palitan kay Inaho tungkol sa kanyang mga intensyon, binaril siya ni Inaho dahil iniisip na maaaring plano ni Slane na samantalahin ang prinsesa. Pagkatapos ng laban sina Inaho at ang prinsesa, Nagdebrief kay Kapitan Magbaraj SA. sitwasyon kasama ang buhay na Mars Princess, nagpaplano silang pumunta sa UF headquarters kung saan maaari silang mag-broadcast ng mensahe at umaasa na tapusin ang digmaan. Samantala, nahuli si Slane ni Crucio at dinala sa kanyang landing castle. Tinorture siya ni Crucio upang malaman kung bakit siya pinagtaksilan ni Slane, habang si Sasbom ay nanonood na hindi sigurado kung si Crucio ay kasangkot sa balak na patayin si Asalem. Nanatiling tahimik si Slane. At sa buong kanyang pagdurusa, binalikan niya ang ilang mga alaala ng kanyang pagkabata kasama si Asalem sa Mars. Sa huli, ibinunyag ni Slane kay Crucio na buhay pa si Asalem at ang balak na pagpatay ay isinagawa ng mga nagkakaisang Martian. Nagulat si Crucio na natanto ang katapatan ni Slane at agad na iniutos ang paggamot sa kanyang mga sugat. Sinubukan ni Crucio na makipag-ugnayan sa UF at ayusin ang isang tigil-putukan sa paghahanap sa prinsesa. Siya ay nangangako ng paghihiganti sa mga nag-trador, ngunit biglang inatak ang kanyang kastilyo ng isang Martian cataphract. Kinilala ni Crucio ito bilang cataphracts ni Count Sasbom na natanto na si Sasbom ang utak sa likod ng pagpatay sa prinsesa. Tinawag ni Crucio ang kanyang sariling cataphracts upang lumaban, ngunit napatay siya bago siya magkaroon ng pagkakataon. Nahuli si Slane habang ang cataphracts ay nag-transform at tumakas. Nang magising si Slane, nakita niya ang sarili sa kastilyo ni Sasbom. Inamin ni Sosbaum na siya ang nagbalak na ipapatay ang prinsesa upang muling pag-alabin ang digmaan sa Earth, ngunit iniligtas si Slane dahil iniligtas ng kanyang ama ang buhay niya. 15 taon na ang nakalipas. Pabalik sa Earth, sinubukan ni Riot ang combat simulator na nag-aangkin na maaari niyang ipilot ang isang cataphracts. Dahil naglalaro siya ng maraming video games, nagtagumpay siya, ngunit isang simulation ng cataphracts na pumatay sa kanyang ama ay nagdulot sa kanya ng ETSC. Pagkatapos, sinubukan din ni Lieutenant Marito ang simulator upang makatulong sa kanyang trauma. Mula 15 taon na ang nakalipas, na alala niya ang kanyang karanasan ng isang Martian cataphract na nag-iisa ay winasak ang buong batalyon nila. Nasunog ang kanyang tangke at ang kanyang matalik na kaibigan ay natrap na humihiling sa kanya. Natapusin ang kanyang pagdurusa, binaril niya ang kanyang kaibigan at sinisisi ang sarili sa kanyang kamatayan. Nakatayo si Reyet sa shower na iniisip kung paano maaaring maging kalmado ang prinsesa at kung bakit nangyari ang mga kaganapan sa ngayon. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, nahihirapang maunawaan si Asalem. Dumating ang prinsesa Asalem sa shower. Nang siya ay nag-iisa, si Riet ay tahimik na lumapit mula sa likuran at sinakal si Asalem gamit ang kanyang sariling kwintas. Nawalan ng malay ang prinsesa. Naranasan ng barko ang pagkilos ng turbulence habang bumagsak ang Aldno Drive at bumagsak ang barko. Nakita ni Inaho si Asalem sa shower, nagbigay siya ng CR at nagawang buhayin siya. Sinabi niya na naalala niya na siya ay inatake, ngunit biglang lumitaw si Riete mula sa likuran na hinahawakan ang baril ni Magbaraj at kinukuha ang lahat sa shower bilang bihag. Ibinunyag niya na siya ay isang Martian at ang kanyang ama ay isang espiya na nagbabalak na patayin si Asalem. Sinisi niya ang lahat ng nangyari, kasama ang pagkamatay ng kanyang ama. Kay Asalem, ang prinsesa ay tumayo mula sa likod ng kanyang cubicle ng shower at lumapit kay Riet na may baril sa punto. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, humihingi ng paumanhin kay Riet. Binaril ni Riete, ngunit hindi nagawa na patayin si Asalem. Pagkatapos ay itinapat niya ang baril sa kanyang sarili, handang tapusin ang lahat, ngunit sumugod si Inaho at dinisarmahan siya. Sinabi niyang wala siyang pakialam na siya ay isang Martian dahil pareho silang kaaway. Itinapon ni Magbaraj si Riet sa brig pagkatapos ay pumunta upang pribadong panoorin ang pagkumpisal ni Marito.
kung paano niya binaril ang kanyang kapatid. Samantala ibinunyag ni Sasbom kay Slane ang dahilan ng digmaan ng Verse Empire sa Earth, nagdurusa ang mga tao sa Mars, mula sa mga talamak na problema ng pag-produce ng sapat na pagkain, at tubig sa isang hindi magandang kapaligiran planeta, ginamit ng Emperor ang digmaan bilang isang paraan ng pagtataboy, mula sa mga problemang ito, sinabi niya kay Slane na 15 taon na ang nakalilipas siya, at ang kanyang asawa Vicandus Orleans ay sumali sa attack sa Tanegashima ngunit nang ang Hypergate ay nagwala at sumabog ang buwan ang mga debris, mula sa buwan ay bumagsak na pumatay sa kanyang asawa. Pabalik sa Earth sa wakas ay dumating ang crew sa UF headquarters, nagpapasalamat si Asalem, kay Inaho sa muling pagsagip sa kanyang buhay, muling nagbigay ng talumpati si Prinsesa Asalem at nanawagan na wakasan ang lahat ng kaguluhan, at inihayag ang katotohanan kung sino ang nagtangka na patayin siya. Sinabi ni Sasbam kay Slane na natukoy niya si Asalem salamat sa talumpati at ang kanyang mga kaalyado ay nakahadlang dito at ang kanyang mensahe ay hindi kailanman maabot ang Mars pagkatapos ay pinalaya niya si Slane na nagsasaad na ang kanyang utang sa ama ni Slane ay nabayaran na pagkatapos ay inalok ni Sasbom kay Slane ng dalawang pagpipilian mananatili at makipaglaban kasama niya o tumakas sa Earth at ituring na kaaway. Ang landing castle ni Sasbom ay bumaba sa Earth na lumapag malapit sa UF headquarters, inatake ng puwersa ng UF ang landing castle, ngunit winasak ng mga missile. Mula sa kastilyo ang mga missile ay lumikha rin ng 100 papunta sa ilalim ng base ng UFE. Inilunsad ni Sasbom ang kanyang cataphracts na pumapasok sa base na naghahanap upang patayin si Asalem, madali niyang nagawang lumusot sa mga linya ng depensa ng UF. Nagulat si Asalem na inaatake sila, pagkatapos ng kanyang mensahe, ng kapayapaan iminungkahi niya, na ilipat siya sa landing castle, kung saan maaari niyang personal na isara ang Aldno drive nito at putulin ang kapangyarihan ng mga puwersa ni Sasbom, mula sa kanilang pinagmulan ng kapangyarihan sa tulong ni Riet na gawang makarating. Si Asalem sa barko ng ligtas binaril nila ang kanilang daan palabas at umakyat sa stratosphere. Nagplano si Inaho na ihulog si Asalem sa landing castle, mula sa itaas, habang gumagamit ng mga unmanned dummy robot, bilang panakip sa mga anti-air defense ng kastilyo, nagsimula ang operasyon. Habang inilunsad ang mga dummy robot nakuha nila ang apoy ng mga anti-air defense ng kastilyo, sinundan ni Inaho ang mga dummy na ginagamit sila, bilang mga kalasag na gawa niyang matagumpay na mapunta sa kastilyo. At naglunsad ng isang volley ng mga missile na sinisira ang mga anti-air guns sa ligtas na landing site. Binigyan nila ng signal si Asalem na ihulog. Biglang lumitaw si Sasbam sa harap ng barko, na inaatake ng isang malaking barrage ng mga misil ang barko, ay nakatamo ng malaking pinsala, at nagsimulang bumagsak ang orihinal na plano ay nasira, nagpa siya si Magbarad na ihatid si Asalem sa pamamagitan ng pagbangga sa kanilang bumabagsak na barko sa kastilyo. Ang crew sakay ng barko ay malubhang nasugatan kasama ang barko na ngayon ay naka-M sa kastilyo. Nakita ni Yuki si Asalem sa hall habang nakikipag-ugnayan sa kanila si Lieutenant Marito, na sinasabing ipagpatuloy ang misyon. Nagising si Asalem at nakita ang sarili sa likuran ng cataphracts. Ni Yuki dumating si Count Sasebom sa kanyang cataphracts, at ibinunyag kay Asalem na siya ang utak sa likod ng kanyang pagpatay. Sinabi ni Inaho kina Yuki at Inko na dalhin ang prinsesa sa Aldno drive ng kastilyo, habang hinaharap niya si Sasebom. Nagpapalitan sila ng atake ni Sasebom, ngunit natanto na si Sasebom ay nagtataglay ng mga kakayahan ng lahat ng naunang Martian cataphract. Mayroon itong kalasag na sumisipsip ng lahat ng attack at nagdadala ng plasma sword. Nagbukas ng apoy ang UF cataphract at sumuporta kay Inahon, ngunit agad na winasak nakuha ni Slane ang cataphract ni Count Crucio na nakuha ni Sasbom. Pagkatapos patayin siya sa kasamaang palad ang makina, ay walang kapangyarihan at nalungkot si Slane, ngunit biglang na-activate ang Aldno drive nito na ikinagulat ni Slane dahil wala siyang activation factor. Bumagsak si Inaho sa pader ng kastilyo, habang nagpapatuloy ang kanyang laban kay Sasbom. Nagbukas ng apoy sina Yuki at Inko, ngunit hindi ito epektibo, laban sa hadlang habang dumadaloy ang dugo sa mukha ni Inaho. Sinabi niya kay Inko na tumakas. Binanatan ni Sasebom ng rocket punch si Inko, ngunit sinamantala ni Inaho ang pagkakataon na barilin ang socket kung saan kumokonekta ang braso gamit ang kaalaman sa mga mahihinang lugar. Mula sa mga nakaraang engkwentro, nagawa niyang makuha ang upper hand. Lubos niyang napinsala si Sasbom, ngunit bago niya ito, matapos dumating si Slane at sinunggaban siya sa sandaling iyon, naputol ang kapangyarihan dahil nakarating si Asalem sa core at isinara ito. Nahulog sina Inaho at Slane sa pader papunta kay Asalem. Umakyat si Slane mula sa kanyang cataphracts, habang tinutulungan ni Asalem si Inaho na walang malay. Habang tinutulungan ng prinsesa si Inaho mula sa cockpit, siya ay binaril at tila pinatay ni Sasbom. Matapos masaksihan ang maraming karahasan, tumalikod si Slane upang makita si Count Sasbom na may usok na baril na nagpapasalamat kay Slane sa pagliligtas sa kanya. Labis na nagalit, kinuha ni Slane ang kanyang baril at binaril si Count Sasbom ng paulit-ulit hanggang sa majam ang kanyang pistol. Habang siya ay umiyak, si Count Sasbom ay buhay pa na sinasabing dapat niyang puntiryahin ang kanyang ulo. Tumalikod si Slane upang makita si Inaho na nasugatan na umaakyat mula sa cockpit. Bumagsak siya at gumapang papunta sa katawan ng prinsesa. Naalala niya ang kanyang oras na kasama si Asalem at natanto na mahal niya siya. Pinigilan siya ni Slane at tinutukan siya ng baril. Kinilala ng dalawa ang boses ng bawat isa mula sa kanilang laban-laban kay Fimian. Sinubukan ni Inaho na bunutin ang kanyang baril, ngunit binaril siya sa ulo ni Slane. Nagtapos ang labanan na may tagumpay para sa UF, ngunit ang kapalaran ni Prinsesa Asalem
Slane at Inaho ay nanatiling hindi alam. Iyon ang katapusan ng video. Salamat sa panonood, ipaalam sa akin. Kung nais mong makita ang Season 2, mangyaring mag-like at mag-subscribe at magkita-kita tayo sa susunod.